Pero kayo sasagot nito. Oh, hindi po pwedeng manggaling sa akin. Bakit? Bias. Sabi ko sa inyo, wala kayong maririnig na panira rito eh. Pero may napapansin ako. Kaya lang ayoko manggaling sa akin. Siyempre, kalaban ako sa politika eh. Oh, pero kayo natatanungin ko. Kung napapansin ninyo, yung napapansin ko. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko. Napapansin niyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Yun yung tanong ni Isko eh, no? Napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Manila ngayon? Yun yung tanong niya. Okay? Ang sagot naman ng mga tinatawag niyang nanay at tatay, syempre, para kailangan mo talaga silang tawaging nanay at tatay para lalo kang hangaan. Mag-i-election eh. Diba? Well, okay lang. Bakit nga ba dumudugyot yung Manila ngayon? Kasi noong wala pa, malayo pa yung eleksyon, okay naman po yung Manila. Malinis naman po. Diba? Malinis naman. At take note ha, sabi ni Isko Moreno, parang. Okay. So, ibig sabihin, hindi talaga dugyot. Parang lang sa tingin niya. Noong malayo pa po yung eleksyon, sa Manila po, malinis. Diba? Oo, may mga nagkukolekta po ng mga basura. And then, habang papalapit, nung malapit na po yung eleksyon, bigla pong nagkalat yung basura. Nakakapagtaka. Oo. Bakit ganon? Na, nung malayo pa yung eleksyon, wala naman pong basura. Pero nung papalapit na yung eleksyon, bigla pong nagkalat yung basura. Kasi Mayor Hani Lacuna, tinatrabaho naman niya na talagang ang mga basura makolekta, 'di ba? Tapos magugulat na lang tayo, may mababasa tayo sa Facebook na eto, naka-post eh. Pinost, 'di ba? Ano bang nangyari sa Manila ngayon? Ayan tambak yung basura Tambak dito, tambak doon, tambak doon. Bakit gano'n? May nangyayari bang kakaiba? Meron ba? Biglang biglang dami ng basura eh. Maiintindihan ko pa kung walang eleksyon. Biglang dami ng basura, maintindihan ko yan. Malawak pag-unawa natin eh. Pero eleksyon eh. Biglang nagkalat yung basura sa Manila. Diba? Anong ibig sabihin nito? Kayo yung tatanungin ko. Ayoko rin manggaling sa akin. Baka sabihin yung naninira si Ballpoint Man. Sino ba yung kalaban ni Mayor Hani Lacuna ngayon? Sino ba yung kalaban? Yun yung tanong. Diba? Kaya, ito yung mahirap eh, no? Na, ang mayor, nagtatrabaho naman ng maayos, na si Mayor Hani Lacuna. Actually, nung bumaba si Isko pagka-mayor, sinalupo lahat ni Mayor Hani Lacuna yung yung problema ng mga Manileño, ng lugar mismo, Manila. 'Di ba? Oo, bumagsak po talaga yung Manila, pero dahil nandyan po si Mayor Hani Lacuna, unti-unti po itong umaangat. Parang si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Pagbaba ni Digong, lahat ng problema sinalupo ng Pangulo. 'Di ba? Siya po ang nag-i-improve ngayon ng Pilipinas, ang Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din po sa Manila. Mayor Hani Lacuna, sinalo niya lahat ng problema na iniwan ng nakaraang mayor, 'di ba? So anyway, yan po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. At syempre, itong kay Kibuloy. Pahuli na natin itong kay Kibuloy, no? Na merong isang vlogger na sinampahan ng kampo ni Kibuloy, no? Dahil yung poster, no? Ay inihian nitong vlogger na to. And then sinampahan ng kaso sa pagkakaalam ko naisampa na yata, no? So alamin po natin mamaya mga pre, no? At may video po tayo diyan. Pero syempre bago po tayo, unahin po muna natin itong issue na to, no? Itong kay speech ni dito, no? Isko Moreno. Tingnan po natin kung ano yung makikita nating dito, no? Yung may bibigay nating komento. So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, meron po tayong Facebook page po dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Syempre, may Timbirador din po tayo ng Facebook page. At syempre, mga pre, may TikTok din po tayo. Ballpoint Man 2.0. So, yun na nga
nga mga pre, no? Ito na. Tuloy-tuloy na natin itong reaction natin dito sa video na ito, no? Ayan. Dede, bago po pala natin ituloy, may tanong ako. Noong malayo pa yung eleksyon, di ba malinis naman po yung Manila? Wala naman pong nagkalat na basura. Kung meron mang nakalagay na basura dyan, kinukolekta po yan ng mga basurero. Okay? Pero ang nakakapagtaka po dito, ngayong malapit na yung eleksyon, biglang may mga basura na dyan sa Metro Manila, sa Manila. Kakakolekt pa lang po ng basura dyan. Halimbawa, kukolektahin ngayon ng mga basurero. Siyempre, nakaschedule yan, di ba? O pwedeng kinabukasan pa yung balik niyan. Kukolektahin ngayon, bukas na ulit yung balik. Ngayon, pagkuha ng basurero, maya-maya, may tambak na naman yung basura. Ang nakakapagtaka, napopost sa Facebook. Anong intention nun? Anong ibig sabihin nun? Sinong sinisiraan nun? Natural yung mayor. Diba? Mayor Hanny Lacuna yung sinisiraan. Ingat po kayo. Sinasabi ko sa inyo. See? So pare-pareho tayo napapansin. Bilib ako kay Isko Moreno. Oo, bilib ako. Ano ba? Siya yung isang politiko na matamis mangako. Matamis mangako tapos magbebenta ng ari-arian para lang daw mabusog ka. KO! Tama ba yun? Ang Pangulo ng Pilipinas, kahit sino naman Pangulo nakakapangutang, di ba? Nangungutang ng pera para sa infrastruktura. Di ba? Pero, ang Yorme, nakarang Yorme ng Manila, nagbebenta ng ari-arian para daw mabusog kayo. Yun naman yung sabi niya. Diba? Okay na po ako dun sa mangungutang tapos papagawa ng mga infrastruktura para magkaroon din ng mga yung pera para i-apply doon sa isang negosyo para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino, para sa mga farmers. Agree na ako dun Diba? Kasi ibig sabihin po niyan, tinuturuan kang mangisda ng administrasyon katulad ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinuturuan kang mangisda para panghabang buhay hindi ka magugutom kasi marunong kang mangisda. Kasi yung pera na inutang in-apply doon, no, sa mga materyales para makapangisda kayo. Ganun 'yon. Pero iba itong si Yorme kasi ibebenta yung mga materyales para mabusog daw kayo. Ang tanong, yung ganyang diskarte panghabang buhay ba yan? Hindi. Baka nga isang linggo, after 1 week, gutom ka na. Dahil yung binigay sa'yo, ubos na. Diba? KO! Mga dugyot ulit ang Maynila ngayon. Tay, I will remind you of recent history. Not too long ago. You know it better than me kasi bata pa ako noon. Naalala nyo noong 1992, meron tayong Mayor Mel Lopez. Ano naging major problem noong 1992? Basura. Tumakbo si Mayor Lim. Sa galit natin sa basura, binoto natin si Mayor Lim noong 1992. Ganito kasi, hindi problema ng mayor yung basura. Although, gawain talaga ng mayor na linisin yung Manila, no? Pero, wag naman din kayo mga dugyot. Ha? Mga iskon yan. Mga iskon yan ng mga supporter. Wag naman kayo dugyot, no? Ang gawin nyo po, anyway, hindi naman lahat ng mga school niyan dugyot, no? Iilan, may mga iilan talaga. Kasi hindi ko nila lahat kasi may mga ilan naman na sila, pag may basura talaga sila, nilalagay naman nila sa mga tamang lalagyan. Okay, ang tinutukoy natin dito, mga Manileño na mga dugyot. Okay? Isipin nyo po, may mayor. Okay? Tulungan nyo po yung mayor. Okay? Wag puro paninisi yung ginagawa. Halimbawa, nasa lugar nyo, sa Manila, wag naman kakain kayo ng balat ng candy, tatapon nyo, maninigarilyo kayo, tapon nyo na lang. Tama ba yun? Tapos ang sisisihin nyo, mayor? Kayo yung gumagamit, tapos kasalanan ng mayor? Kayo yung naninigarilyo, kayo nagtatapon ng basura, kung saan-saan.
Kain kayo ng chichirya, tapon. Oh. Kami po kami. Oh, nagmumotor kami minsan. Iinom kami ng mineral water. Hindi namin tinatapon yan. Kakain kaming candy. Hindi namin tinatapon yan. Chichirya. Hindi namin tinatapon yan kung saan-saan. Nilalagay po namin sa bag o sa bulsa. Nakakahiya naman. Magtatapon ka. Kalsada yan, oh. Kaya, huwag niyo pong sisihin yung, yung mayor. Lalo na si Mayor Hanila ko, nasisisihin nyo sa mga ganun. Wag po. Kasalanan nyo rin po yan. Hindi man lahat. No? Hindi man po lahat ng mga Manileño gumagawa ng kadugyutan. Pero karamihan dyan, kung sino pa yung mga reklamador, sila yung gumagawa ng kadugyutan. Diba? Gayahin nyo po yung Baguio. Baguio, gayahin nyo po. O, tuloy natin to. Tama mali. Anong ginawa ni Mayor Lim? Kinumpronta kagad ang basura. Naitatag ang Lionel. Naalala nyo? Kasi bata pa ako nito eh. High school pa ako nito eh. Kayo'y nasa hustong gulang ng mga panahon na yun. Ano nangyari? Umayos ang koleksyon sa loob ng 6 na taon na pamumuno ni Mayor Lim ng basura. Tama mali? Nanalo ang kalaban ni Mayor Lim, si Lito Atienza. Tama mali? Magkaaway sa politika yun eh. Magkakompetensya. Tama mali? Anong ginawa ni Lito Atienza? Anong kinuha? Lionel. Isinantabi niya yung politika. Tinuloy niya what is effective. 9 years ni Lito Atienza. Nakaraos tayo, maayos ang koleksyon, ang truck nakapapasok sa yes, oblo. Tama yung... Oo, nandun na tayo, pero yung mga mayor na nagdaan dyan sa Manila, wala pa akong nabalita ang nagbebenta ng ari-arian ng Manila. Diba? Only Isko. Si Isko lang talaga. Kasi maawain pala ito si Isko. Gusto niyang magbenta para mabusog daw kayo. Ngayon, pag nabenta lahat yung mga ari-arian ng Manila, ano pang kakainin ng mga Manileño? May investor pa bang papasok dyan? Sige nga. Meron pa ba? Ayun yung tanong. Pag nabenta mo na lahat, ano pang kakainin ng mga dyan? Tao dyan na naninirahan dyan? Ba't di mo gayahin yung Iloilo? Napakaunlad ng Iloilo. Yung Iloilo hindi nagbebenta yan ng ari-arian. Mas dinadagdagan pa nila. At tingnan mo yung Iloilo. Nagtrabaho po ako dyan dati. Napakaunlad po ng Iloilo. Diba? So, dapat ang mindset ng isang mayor, wag puro benta. Diba? Wag puro benta. Dapat more on more on pagdadagdag ng mga yung makakabuti sa mga Manileño ba, trabaho. Kasi kung marami kang itatayo mga buildings diyan, magkakaroon ng maraming trabaho, maraming mangungupahan ng mga negosyante. O di maraming magkakatrabaho. Yung paaralan na dapat sanang papatayuan binenta din. Kawawa yung mga estudyante. Kung mahal mo yung Manileño, dapat gumagawa ka ng diskarte. No? Para itong Manila ay kahit pa paano umunlad, 'di ba? Hindi bumagsak. So wag po tayong magpapabulag sa mga matatamis na salita ng mga politiko na 'to. No? Suportahan na lang po natin yung nasimulan ni Mayor Hani Lacuna. Okay? Iboto po natin 'yan, mga pre. Delikado po pag doon po tayo sa isang kandidato na puro ang nasa utak pagbebenta ng ari-arian. Mahirap po 'yon. 'Di ba? Ito'y opinion ko, reaksyon patungkol dito sa sinasabi ngayon ni Isko Moreno. Okay, hindi naman po ito paninira Oo, totoo po ito. No? Ito po yung nangyari sa Manila na binibigyan lang natin ng reaksyon at opinion. 'Di ba? So ayan lang, mga pre, no? At ito na. Bigyan po natin ng reaksyon itong isang vlogger ng KOGs. Sorry. Itong sinampahan ng kaso ni Turon. Kasi umihi daw siya dun sa pagkalaki-laking picture ni Kabuloy dyan sa Kingdom. Sagrado daw kasi yan Diyos daw kasi niya. Diyos ba? So ito po yung ginawa. Panoorin po natin yung video How to pee in public matrix. Ako, hindi po ako dito magiging one-sided.
magiging, syempre, nasa gitna naman tayo palagi. Pero pag mali, mali. Okay? Itong vlogger na to, hindi ko to kilala, pero panoorin po natin. How to pee in public matrix. Show how in the highway. Pangitag poste. Fights na. Daghan kay tao sa likod nako. Dul iti. Duol diri sa poste. Pangihi. And then, piyong. Walay makakita sa imuha pag magpiyong ra ka. Yan, nagsilbi pa sa ano ni Kibuloy. O sa picture niya. And then, babasahin po natin itong, yan, ay, hindi. Ito. Basahin po natin itong mga pre. Sabi dito, vlogger na pasikat, umihi sa poster ni Kibuloy. Sasampahan ng kaso, 10 million danyos. Okay, dyan muna tayo. 10 million daw po ang danyos sa pag-ihi doon. Unang-una, ewan ko kung nakuhanan talaga, kung may CCTV ba dyan, kung nakuhanan ba talagang umihi, or baka acting lang yung pag-ihi. Kasi wala naman po akong ihi na nakita sa video eh. Okay? So, pero ayon sa kanila, nakita, nag-viral kasi yung ano eh, yung video eh, na inihian yung poster ni Kibulok, di ba? Pero yung 10 million na danyos, pamemera na yan eh. Ganun ba ka halaga yung muka ni Kibuloy dyan? Actually, hindi naman talaga muka yung inihian eh. Kung talagang naihian ha, ba't saan ba papunta yung ihi? Pataas ba? O pababa? Oh. Nasa lupa yung tama ng ihi. Hindi naman inihian yung muka. Diba? Tapos 10 million yung danyos. Ang kakapal talaga ng muka nitong QGC, lalo na to si Turon. Oh. Attorney Turon na to. Okay lang naman magbigay. Tama lang, nakasuhan nyo. Kasi, syempre, pangit naman talaga yung ganun. Kung ano naman talaga yung na isa sa batas dyan sa Davao, dapat sumunod na bawal mag-ihi or bawal umihi kung saan-saan. Pwede yun. Pero yung 10 million na danyos, sobra naman yan. Diba? Panggagago na yan eh. Ang wawalang hiya na yan eh. Oh. Ang tatarantado na yan eh. Diba? Oh, sabi pa dito, basahin natin to. Para sumikat lang ay sisiraan at babalahurain ang iba. Actually, kilala na yan ha. Oh, mas kilala na yan bago kayo i-content. Kasi tiningnan ko yung mga uploads niya ng mga nakaraang mga buwan eh. Oh. Oh. Ano daw? Ano daw? At iihian pa ang poster ni Pastor. Mahaba ang pasensya ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero ako na mismo ang nagpaalam sa kanya na filean ito ng criminal case for grave oral defamation, offending religious feelings. May feelings ba si Kibuloy? Oh. Ano ba yan? Yung pag-ihi niya sa poster ni Pastor. Oh. Violation of city ordinance at civil case for damages. Kahit 10 million lang. Wow! Kahit 10 million lang. Nilalang nyo. Grabe talaga, no? Ang tindi ni Turon. KO! Diba? Kung city ordinance yan, mali naman talaga yung pag-ihi. Kaya lang, yung 10 million na danyos, ano yan? Sobra-sobra naman yata. Ang kapal naman ng mukha nitong mga kulto. Mga kulto eh, no? Oh, paano naging ano to? Paano naging sagrado yung lugar nila dyan? Ang sagrado, walang kumakantot. Walang kumikiyod-kiyod. Walang nanggagahasa sa mga minor de edad. 'Di ba? Pero yung amon nyo, paano naging sagrado yung amon nyo? Eh kung kumikiyod-kiyod yan at manyakol. 'Di ba? Walang juwa talaga. So ayan mga pre, no? Actually, itong vlogger na to, naghingi naman ng public apology. Pero ewan ko lang kung tatanggapin ng kulto, no? Pero hindi po ako agree sa 10 million na danyos. Sobra-sobra naman yan. 'Di ba? Pamimera na yan eh. Pamimera na yan. Kaya ikaw din na vlogger ka, okay lang kung hate mo si Kibuloy, kung anti-Kibuloy ka talaga, okay lang, idaan mo na lang sa komento. Mali din naman kasi yung mang-iihi ka kung saan-saan. Yung tarugo mo, ituturo mo dun sa pastor.
Eh, alam mo namang ayaw niya ng lalaki niyan. KO. Lalaki din kasi yun eh. Ikaw, lalaki ka din eh. Ano mong bastos, di ba? Pinagtanggol ko si Kibulok na kulto, ha? KO. Baka sabihin yung bias si Ballpoint Man. Di ba? Ang problema lang dito, itong vlogger na to, parang may something sa pag-iisip. Parang po, hindi ko kinukumpirma, no? Parang lang. Kasi, sa mga content niya po, mahalata mo eh. Diba? Diyan ka, lagot kayo dyan, Kibuloy. Pumatol kayo sa, taong ito. Naku po. Anyway, mga pre, walang po muna yung ating video ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay? Ayan syempre mga pre, meron po tayong dito, meron po tayong Facebook. Ayan Ballpoint Man 2.0, and syempre may Timberador po tayo. Okay? And syempre mga pre, may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Okay, sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na, mag-like, mag-share, and ring the notification bell. Okay? Okay mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.